Ngayon ay ating ibida ang kwento ng mag-asawang nagdusa matapos ibigay ang lahat sa mga anak. Hindi kailanman inakala ni Ricky at Melanie na mangyayari ang ganitong bagay sa kanilang pamilya. Sinabi sa kanila ng mismong mga anak na umalis sila sa kanilang sariling bahay, kundi ay palalayasin sila ng sapilitan. Ang maaliwalas na bahay kung saan naninirahan ang mag-asawang Ricky at Melanie sa loob ng 40 taon ay naging lugar na hindi na nila nais pang balikan. Ito ay napuno na ng mapapait na mga alaala ng kasakiman at kataksilan ng kanilang mga anak. Nawala na ang tiwala ng mag-asawa sa kanilang mga anak at nasaktan sila ng labis sa ugali ng mga ito. Ninais nilang ipasa ang kanilang tahanan sa kanilang mga anak bilang isang pamana. Ngunit ngayon, tila ang ideyang iyon ay naging malayo na sa katotohanan. Ang malaking bahay kung saan naninirahan ang mag-asawang sina Ricky at Melanie ay isang elegante at sinaunang mansyon. May magagandang bintanang Venetian style na nagbibigay ng ganda sa harapan, na naging dahilan upang maging maliwanag at maaliwalas ang buong kabahayan. Ang bahay ay napapalibutan ng maliit na hardin, kung saan ay may iba't ibang uri ng mga bulaklak na namumulaklak sa buong taon, na lumilikha ng makulay at mabangong paligid. Ang hardin ng kanilang kaligayahan at ipinagmamalaki nila ito. Naglalaan sila ng maraming oras upang alagaan ito, tulad ng pagdidilig sa mga halaman at pagtitiyak na bawat bulaklak ay malusog at namumulaklak. Sa taong hindi nakakaalam ng mga kasamaang nagaganap sa loob ng mga pader, tila katulad sila ng isang pangkaraniwang pamilya, kung saan ay isang tahanan na pinapangarap ng sino mang pamilya. 70 taong gulang na sina Ricky at Melanie. Halos inilaan nila ang kanilang buhay sa pagtatrabaho upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Mapagmahal at suportadong mga magulang sina Ricky at Melanie. Ang pangarap nila ay ialay ang kanilang pagtanda sa pagbuo ng mga masasayang mga alaala habang napapalibutan ng kanilang mga anak at mga apo. Subalit nasira ang kanilang pangarap. 4 na taon na ang nakakaraan. Nang sabihin ng kanilang 2 anak na sina Brian at Vincent na kailangan nilang ipagbili ang bahay at hiniling na umalis na sila dito. Isa itong nakakagulat na pahayag na kung saan ang matandang mag-asawa ay hindi makapaniwala at nauwi sa kawalan ng pag-asa. Hindi nila maunawaan kung paano nagawa ng kanilang anak na lumaban sa kanila at kunin ang isang bagay na kanilang pinaghirapan ng husto. Tinanggihan ni Ricky at Melanie na umalis sa kanilang tahanan. At nagresulta ito ng mapait na hidwaan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang dati nilang mapagmahal na pamilya ay nagwatak-watak dahil sa kasakiman, pagtataksil at pagiging makasarili. Ang mag-asawa ay nagtrabaho ng husto at naging matagumpay sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang mamahaling restaurant mula sa simula hanggang sa itaas. Nag-invest sila sa real estate mula sa kita nila sa negosyo ng restaurant sa loob ng nakaraang 25 taon. Bumili sila ng 3 bahay at mga ekta-ektaryang lupa. 2 taon lamang ang agwat ng edad ng kanilang mga anak na sina Brian at Vincent. Hindi pinayagan ni Ricky at Melanie na magtrabaho ang kanilang mga anak sa restaurant noong mga bata pa lamang ito, dahil gusto nilang ituon ng mga anak ang sarili sa pag-aaral. Samantala, nang nakapagtapos na sila ng high school, nagsimula silang tumulong sa pagpapatakbo ng negosyo ng kanilang mga magulang. Nang humantong na sa tamang edad sina Brian at Vincent kung saan ay naunawaan na nila kung paano pangasiwaan ang negosyo ng maayos, nagpasya si Ricky na ilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng kanyang mga anak at nang makapagretiro. At doon nagsimula ang lahat ng problema sa kanilang pamilya. Noong una, ipinagmamalaki ng mag-asawa ang kanilang mga anak dahil maayos at matagumpay nilang pinapatakbo ang namanang negosyo. Naging magaling sina Brian at Vincent sa pagpapatakbo ng negosyo. Ngunit masyadong ambisyoso ang mga ito at nagnais na mamuhunan ng malaki sa mga bagay na hindi naman nila nauunawaan. Isang araw, binanggit ng magkapatid sa kanilang mga magulang na interesado sila sa negosyo ng konstruksyon. Nagulat si Ricky sa narinig, ngunit hindi siya nag-alala o nag-isip ng masama tungkol dito. Naniniwala siya na kaya ng kanyang mga anak na gumawa ng sariling desisyon at ituloy ang kanilang mga pangarap. Ngunit nang sumunod na banggitin ng mga anak na kailangan nilang ipagbili ang restaurant upang tuparin ang negosyong konstruksyon, ito ay naging isang mapanganib na senyas para kina Ricky at Melanie. Ang restaurant ang kanilang tanging pinagkukunan ng kita at nagsilbing kabuhayan ng kanilang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Nagsikap silang itayo ito at nagbigay ng kabuhayan sa kanilang pamilya.
at hindi sila handang bitawan ito ng walang mabuting dahilan. Sa simula, isang maayos at magaan na usapan tungkol sa kung dapat bang ipagbili ang restaurant at pumasok sa hindi kilalang industriya. Handang makinig si Ricky at Melanie sa mga plano ng kanilang mga anak at magbigay ng payo at suporta. Sa paglipas ng panahon, lumago ang kabuhayan ng mga anak, kasabay ng paglaki ng kanilang hilig. Nagsimula silang humingi at magbigay ng pressure sa kanilang mga magulang upang ipagbili ang restaurant at ibigay sa kanila ang pangako. Lalong naging hindi komportable si Ricky at Melanie sa pag-uugali ng kanilang mga anak. Naramdaman nila na mas naging interesado ang mga ito sa pera at kapangyarihan kaysa sa kahalagahan ng pamilya at pag-ibig. Sinikap ng mag-asawa na kausapin sina Brian at Vincent at ipaliwanag ang kahalagahan ng pamilya at pagkakaisa. Ngunit tila nawala na ito ng halaga sa mga anak. Isang araw, dumating ang bunsong anak na si Vincent sa bahay ng mga magulang at sinabing determinado silang ipagbili ang restaurant. Ginugol ng mag-asawa ang ilang oras sa pagsisikap na ipaliwanag na hindi maganda ang ideyang ito, ngunit matigas ang loob ni Vincent. Nabigla si Ricky at Melanie. Hindi nila alam kung ano ang pumasok sa isipan ng kanilang mga anak. Nang sumunod na araw, muling bumisita si Vincent sa kanyang mga magulang, ngunit kasama ang kapatid na si Brian. Matapos ang isang oras ng mainit na pagtatalo, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinigawan ni Brian ang kanyang sariling mga magulang. Nangyari ito nang sabihin ni Brian sa kanyang ama na nasa kanyang pangalan ang restaurant at maaari niyang gawin ang anumang gusto niya dito. Nabigla naman si Melanie sa nangyari. Ano ang ibig mo sabihin na maaari mo nang gawin ang anumang gusto mo? Oo, nasa pangalan mo nga ito. Ngunit negosyo pa rin ito ng pamilya. Hindi ba't dapat mo ring pakinggan ang aming mga saloobin? Matapos ang lahat ng aming paghihirap, hindi namin gustong ipamigay ito ng ganun-ganun lang. Bakit hindi nyo kami pinapakinggan? Kami pa rin naman ang inyong mga magulang. Pagpapaliwanag ni Melanie sa mga anak. Makinig kayo. 45 taon na ako. Hindi na ako ang maliit na Brian. Tigilan nyo na ang pagtrato sa akin bilang isang bata. Malapit na rin naman kayong mamatay. Bakit hindi nyo na lang kami hayaan na gawin ang gusto naming gawin? Sige na, Vincent. Wala nang silbi pa ang pananatili natin dito. Ibibenta natin ang restaurant. Ang magkapatid ay biglang lumabas ng bahay nang hindi nagsasalita. Dumiretso sila sa taong pagbebentahan ng restaurant at pinirmahan ang lahat ng kinakailangan dokumento. Matapos asikasuhin ang lahat, dinala nila ang bagong may-ari sa restaurant upang ipakilala sa mga tauhan. Nagulat ang lahat nang ipakilala ang bagong may-ari. Lubos nilang kilala si Ricky at Melanie. Ang restaurant ay hindi lamang isang mapagkukunan ng kita, kundi para sa matandang mag-asawa, ito ang kanilang mutya at ipinagmamalaki. Ito ay negosyo ng pamilya. At bukod doon, ang mga tauhan ay naging bahagi na ng pamilyang ito sa loob ng mga taon. Nakita nila ang paglaki ng magkapatid at nasaksihan ang mga pagbagsak at pagangat ng pamilya na may malasakit at pagmamahal. Ang tiyahin ni Brian at Vincent na si Michelle ay nagtatrabaho bilang accountant sa restaurant at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Kilala niya ang kanyang mga pamangkin bilang ambisyoso at determinado. Ngunit hindi niya inaasahan na aabot sa puntong pagtataksila ng mga ito ang sariling mga magulang. Naramdaman ni Michelle ang panghihinayang dahil hindi niya nakita ang mga palatandaan ng mas maaga at hindi niya napigilan ang alitan sa pamilya. Bakit mo binebenta ang restaurant? Tanong ni Michelle sa pamangkin. Hindi ka dapat mangialam. Kung gusto mong manatili sa trabaho, mas mabuti pang manahimik ka at gawin mo ang trabaho mo. Sagot ni Brian sa tiyahin. Hindi makapaniwala si Michelle na nasabi ito ng pamangkin sa kanya. Agad niyang tinawagan at ibinalita kay Ricky ang lahat ng nangyari. Ang mga tauhan sa restaurant ay nabigla at nalungkot sa balita. Naging malapit ang ugnayan nila sa pamilya at lagi nilang nadama na espesyal ang restaurant. Isang lugar kung saan maaari silang magtrabaho na may dangal at pagnanais. Nangangamba sila na baka hindi ganoon ang pagpapahalaga ng bagong may-ari at mawala ang diwa at karangalan ng restaurant. Ngunit sa hindi inaasahan, lumabas na ang bagong may-ari na si Harry ay isang mabait at marunong rumespeto na tao. Naiintindihan nito ang kahalagahan ng restaurant para kina Ricky at Melanie at sa komunidad. Nangako si Harry na pananatilihin ang parehong kalidad ng pagkain at serbisyo,
kung saan kilala ang restaurant at igagalang ang pamana ng pamilya. Samantala, ang magkapatid ay pinuhunan ang lahat ng pera na pinagbentahan sa isang negosyo ng konstruksyon. Ang kasosyo ni Brian sa negosyo ay isang babae na nagngangalang Trisha. Nagtatrabaho ito sa isang malaking kumpanya ng developer. At ito rin ang nangako na gagawing mayaman ang magkapatid sa loob ng ilang buwan lamang. At naniwala naman ang mga ito. Makalipas ang 2 buwan, nakaupo si Brian sa conference room na tila kinakabahan habang tinatapik ang mesa gamit ang kanyang daliri. Hinihintay niya si Trisha para sa pinakabagong balita tungkol sa kanilang pinuhunan. Mga ilang sandali pa, pumasok si Trisha at sinabi na may magandang balita. Sinabi nito na ang kumpanya ay kumikita ng malaki at plano nilang tapusin ang itinatayong tower, kung saan ipinasok ang kanilang pera bago matapos ang taon. Sinabi rin ni Trisha na mayroong napakalaking investment packages sila para sa isang proyekto. Nakaramdam ng ginhawa at kasiyahan si Brian. Nagpresenta siya ng maikling presentasyon tungkol dito at tila ang lahat ay maaasahan para kay Brian. At ilang sandali pa ay ngumiti siya kay Trisha. Sa palagay ko, magkakaintindihan tayo, sabi ni Brian, at nagkamayan sila ng gabing iyon. Napagpasyahan ni Brian at Vincent na ipagbili ang kanilang mga bahay at mamuhunan sa proyektong iyon. Nasasabik ang magkapatid na maging sobrang yaman sa lalong madaling panahon. Nagdaos sila ng isang salo-salo upang parangalan ang kasunduan. Samantala, patuloy na namumuhay sina Ricky at Melanie sa kanilang tahanan na natitirang ari-arian sa kanila. Madalas na bumibisita ang asawa ni Brian na si Karen at ang kanyang 2 anak sa kanilang mga lolo at lola. Ito ay kampi sa matandang mag-asawa at hindi pabor sa pagbibenta ng restaurant at madalas silang nag-aaway ni Brian tungkol dito. Isang araw, habang nanonood si Brian ng balita, nakita niya ang ulat tungkol sa kumpanya na kanilang pinamuhunanan. Nasa ilalim ito ng imbestigasyon ng pamahalaan dahil inakusahan ng CEO ng pangungurakot ng mga yaman ng kumpanya. Agad tinawagan ni Brian si Trisha. Lubhang kinakabahan at ang kanyang mga kamay at paa ay hindi mapakali. Ngunit kahit isang oras na ang lumipas mula sa kanilang kasunduan, walang Trisha na dumating at hindi rin ito sumasagot sa tawag. Nag-iwan si Brian ng maraming voice messages, ngunit wala pa ring nangyari. Makalipas ang 2 araw, sa wakas ay tumawag si Trisha kay Brian. Ipinaliwanag nito na ang kumpanya ay mayroong ilang mga suliraning pinansyal at naghahanap pa ng paraan upang lutasin ang kinakaharap na sitwasyon. Hindi gusto ni Brian kung saan patutungo ang lahat. Tinawagan niya si Vincent upang ipaalam ang balita. Makalipas lamang ang ilang araw, narinig nila sa balita na ang kumpanya kung saan inilagay nila ang lahat ng pera mula sa mga pinagbentahang mga ari-arian ay nagsasampa na ng pagkalugi. Sabi mo sa akin na kayo ay isang mabilis na lumalagong kumpanya at mayroong mga napakagandang rate ng return of investment. Gusto na naming makuha ang aming pondo. Sigaw ni Brian kay Trisha sa cellphone, ngunit tahimik lamang naman ito. Tinanong ni Brian kung naririnig ba siya nito. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Trisha na sa kasamaang palad, si Brian ay hindi kasama sa listahan ng mga pinaburang kasosyo at tatanggap lamang ng kung anuman ang natitirang bahagi ng kumpanya. Sumigaw si Brian at pinatay ang cellphone. Ang ulan ay unti-unting tumutok-tok sa bintana ng kwarto ni Ricky at Melanie. Nang bigla nilang marinig ang malakas na katok sa pintuan. Kamakailan lamang ay nagsimulang ilak ng mag-asawa ang pinto. Isang gawi na hindi kailanman nila ginawa noon. Nagbago na ang panahon at nais nilang maging ligtas. Lalong lumakas ang pagkatok at pumunta si Ricky sa ibaba upang tingnan kung sino ito. Si Brian ang nasa pintuan at nagmamakaawa na payagan siyang pumasok. Anong kailangan mo? Gusto ko lang makipag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sigaw ni Ricky sa bintana. At matapos niya sabihin iyon, ay sinarado niya rin ito at bumalik paakyat sa kwarto. Kinalampag ni Brian ang bintana at agad nabasag ang salamin nito. Inabot niya ang pinto at binuksan ito. Patakbo siyang umakyat sa hagdanan patungo sa 2nd palapag at saka binuksan ang pinto ng malakas. Binuksan ni Brian ang ilaw at agad pinuntahan ng ama. Hinawakan niya ito sa kwelyo ng damit. Niyugyug niya ang ama ng mabilis na nagdulot ng pagkahulog nito at halos mawala ng balanse. Bakit mo inilak ang pintuan, matanda ka? Bakit mo ginawa yon? Galit na sabi ni Brian sa ama. Nakita ni Ricky ang kahibangan sa mga mata ng kanyang anak at alam niyang nasa malubhang panganib siya.
Sinubukan niyang itulak si Brian palayo, ngunit sobrang lakas nito at sobrang nagagalit. Mabilis na tumitibok ang puso ni Ricky. Ramdam niya ang takot at adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang naalimpungatang si Melanie ay nagulat nang makita ang kanyang sariling anak na inaalog ang kanyang asawa. Hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Natigilan siya dahil sa takot at di paniniwala. "Brian, anong ginagawa mo sa iyong ama? Ano ang nangyayari sa iyo, anak?" Nakaya pa ni Melanie itanong ang dalawang tanong na ito bago siya tuluyang humagulhol sa pag-iyak. "Tumahimik ka!" Galit na sagot ni Brian sa ina. Hindi pa kailanman natakot si Melanie nang tulad ng ganito katindi. Ang kanyang sariling anak ay naging isang halimaw. Nararamdaman niya ang panghihina sa harap ng malaking lalaki na dating isang mahinang sanggol na kanyang inaalagaan sa kanyang mga bisig. Pinilit niya si Brian na huwag saktan si Ricky. Lumapit siya sa pagitan ng dalawa at sinubukang paghiwalayin ang mga ito. Ngunit itinulak siya ni Brian hanggang sa siya ay madapa. Sa kabutihang palad, napatama siya sa kama kahit na halos ay muntika na siyang mabunggo sa gilid nito. Sumigaw siya habang umiiyak. "Brian, ano bang ginagawa mo, anak? Mahal na mahal ka namin. Palagi ka namin tinatrato ng maayos. Bakit mo ginagawa sa amin to? Binigay namin sa iyo ang lahat ng hinihingi mo." Namumula ang mga mata ni Brian. Nakikita ni Melanie na hindi ito natulog ng ilang araw at mukhang abala sa kanyang itsura. Para itong nangangailangan ng pahinga. Ngunit puno ng lakas mula sa pagkabahala matapos mawala ang lahat ng pinuhunan sa peking proyekto. Ang lahat ng pera ay nawala sa loob lamang ng ilang buwan at wala nang natitira pa kina Brian at Vincent. "Kailangan nyo nang umalis sa bahay na ito. Ibebenta na namin ito. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera ngayon, bukas, sa lalong madaling panahon." Pagpapahayag ni Brian. Nagtinginan sina Ricky at Melanie sa isa't isa dahil hindi makapaniwala. Hindi nila lubos maisip na maririnig nila ito kay Brian. Hindi lamang ito ang huling ari-arian na natira mula sa mga walang pakundangang ambisyosong mga anak, kundi isang bahay na kanilang itinayo gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ito ang lugar kung saan nagpalaki sila ng kanilang mga anak. Ipinagdiwang ang mga okasyon at bumuo ng maraming alaala. Determinado si Ricky na protektahan ang bahay anuman ang mangyari. At ang ideyang iwanan ito ay hindi kaya ng kanilang damdamin. Buong buhay niyang pinagsikapang itayo ang isang tahanan para sa kanyang pamilya at hindi niya hahayaang kunin ito ng mga anak sa kanya. Alam niya na kailangan niyang maging matatag at matapang sa harap ng galit at banta ng kanyang anak. "Wala kang makukuha. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa iyong ina. Mabuti na lamang at hindi namin ito inilagay sa pangalan mo." Sigaw ni Ricky sa anak. Nang mga sandaling iyon, biglang pumasok si Vincent sa bahay na hindi halos makilala. Mapula ang mukha nito at tila handang manakit ng kanyang mga magulang. Subalit napigilan siya ni Brian. Sinabi nito sa kapatid na kailangan buhay ang kanilang ina upang makuha ang bahay. Desperadong nagdadasal si Melanie sa Diyos upang pigilin ang kaguluhan at nagtatanong kung ano ang kanyang nagawa upang madanas ang ganoong pagtrato. Kinumbinsi ni Brian at Vincent ang mga magulang na ibenta ang bahay, ngunit tumanggi ang mga ito. Nagkaroon ng ibang plano si Brian. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang tensyon sa pamilya. Lalong lumala ang galit at pagiging agresibo ng magkapatid sa kanilang mga magulang. Hinihingi nila na lagdaan ng mga ito ang titulo ng bahay. Hindi nagpatinag sina Ricky at Melanie. Nagpatigasan sila ng ulo na naging sanhi upang maging mas delikado ang kanilang sitwasyon. Naging mahirap at masakit ang panahong iyon para sa mag-asawa. Nasadlak sila sa gitna ng isang alitan ng pamilya na tila walang katapusan. Alam nila na kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang ari-arian. Ngunit umaasa rin sila na ang kanilang mga anak ay mamulat sa katotohanan at maunawa ng kahalagahan ng kanilang mga ginagawa. Naninirahan si Vincent kasama ang pamilya ng kanyang kapatid sa isang maliit na apartment na mayroong 3 kwarto. Palaging nag-aaway sina Brian at Karen. At noong gabing iyon, hiniling ni Brian sa kanyang asawa na tulungan siyang i-frame up ang kanyang ina. Samantala, pagod na si Karen sa kalokohan ng asawa. At higit sa lahat ay hindi rin siya natatakot dito. "Hindi ako makikisali sa mga maruruming laro mo. Oo, asawa mo ko. Pero ang ginagawa mo ay kasuklam-suklam. Sarili mong mga magulang to, naisip mo ba yon?" Mariing sinabi ni Karen habang nakatingin ito sa mga mata ng asawa. "Sabihin mo kung magkano.
Bibigyan kita ng 50,000 piso kung gagawin mo ito para sa akin. Ano sa palagay mo? Alam kong gusto mo ng pera. Dali na, Han. 50,000 piso yon. Napakadali lang. Inalok niya ng suhol ang kanyang asawa. Ngunit tumingin si Karen sa kanya nang hindi makapaniwala at umiling-iling ito. Ryan, gusto ko ng pera. Ang pera ang nagbibigay sa'yo ng kalayaan. Pera ang bumibili ng mga bagay para sa'yo. Pero hindi ko gagawin ang hinihingi mo. Anong tingin mo sa akin? Akala mo ba gagawin ko ang lahat para sa pera? Nagpakasal ka sa maling babae kung ganyan ang iniisip mo. Galit na lumabas ng kwarto si Karen. Ang mga nakalipas na 4 na taon ay naging isang bangungot para sa matandang mag-asawa na nangarap na alagaan ang kanilang mga apo at masihan sa kanilang payapang pagreretiro. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ayaw nilang mag-file ng report sa mga pulis. Gayunpaman, si Ricky ay nakahanap ng abogado at nagsimulang magplano ng mga gagawin. Ang legal na laban ay matagal at mahirap, ngunit determinado ang matandang mag-asawa na tapusin ito hanggang sa dulo. Alam nila na ang katarungan ay nasa kanilang panig at handa silang ipaglaban ang kanilang karapatan at dignidad. Batang babae at ambisyosang abogada ang sumalang sa kanilang kaso na may matinding dedikasyon. Ito ay naglaan ng maraming oras para sa pagsusuri ng mga dokumento, pagtitipo ng mga ebidensya at pagbuo ng matibay na kaso laban sa kanilang mga anak. Ang paglilitis ay isang nakakapagod na proseso. Nagdulot ito ng pinsala sa kalusugan at kapakanan ng mag-asawa. Kinailangan nilang balikan ng sakit at trauma tungkol sa pagtataksil ng kanilang mga anak at harapin ang matinding katotohanan ng kanilang sitwasyon. Sa wakas, matapos ang 1 taong pagtitipon ng mga katotohanan at 1 pang taon ng paglilitis, nakahanap ng paraan ang abogado ni Ricky at Melanie upang magsagawa ng katarungan para sa matandang mag-asawa. Ang hukuman ay nagdesisyon sa kanilang pabor at ang kanilang mga anak ay pinarusahan sa paggawa ng mapanlinlang na mga gawain at panganib sa mga tao. Ang mga pondo na ninakaw mula sa kanila ay ibinalik at naramdaman ng mag-asawa ang isang pakiramdam ng kaginhawahan. Ang kaso ay naging pampubliko at ang kanilang kwento ay malawak na tinalakay sa media. Nakuha nito ang atensyon ng mga tao at nagbigay buhay sa mga usapin tungkol sa kahalagahan ng pamilya at pangangailangang protekta ng ating mga mahal sa panganib. Maraming tao ang na-inspire sa kanilang tapang at katatagan, kaya't nagpaabot ang mga ito sa kanila ng suporta at pampalakas ng loob. Sa huli, nabawi ni Ricky at Melanie ang kanilang dignidad at ang kanilang tahanan. Alam nilang ang mga sugat ng kasakiman at pagiging makasarili ng mga anak ay hindi kailanman lubos na maaaring gumaling. Ngunit alam din nila na kasama nila ang isa't isa upang magpatuloy sa kanilang buhay. Ang lahat ng pera na naibalik sa kanila ay 2 kamay nilang ibinigay at walang pag-aalinlangan sa charity. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng pamilya ni Ricky at Melanie. Ito nga pala ang inyong ineng na nagsasabing, ang pagmamahal ng magulang ang tanging pag-ibig na tunay. Walang pag-iimbot, walang kondisyon at handang magpatawad. Handa nilang isakripisyo ang lahat upang makita kang matagumpay. Bawat magulang ay nasasaktan ng mga anak at madalas ay hindi lamang isang pagkakataon. Maaaring alam ito ng mga anak, ngunit patuloy pa rin ginagawa dahil alam nilang labis silang mahal ng kanilang mga magulang. Hindi natin malalaman ang pagmamahal ng isang magulang hanggat hindi mismo nagiging magulang ang ating sarili.